Hollywood TV. Mabilis na tumatakbo ang taxi na sinasakyan nina Isabela, Liam, at Lucas. Sa likuran nila, isang itim na SUV ang patuloy na sumusunod. Hindi alam ni Isabela kung sino ang nasa loob nito, pero ramdam niyang hindi ito ordinaryong sasakyan. "Mommy," mahina ang tawag ni Liam. Napalingon siya sa anak. "Bakit, anak? May sumusunod po sa atin." Saglit na tumingin si Isabela sa rearview mirror. At doon niya nakita ang itim na SUV. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi siya maaaring magkamali, sila ang hinahanap nito. "Driver, bilisan mo po. Ma'am, traffic po. Please, kailangan nating makaalis dito." Napansin ng driver ang takot sa mukha ni Isabela. "Sino po ba ang sumusunod sa inyo? Wala akong oras para magpaliwanag. Basta dalhin mo kami sa mataong lugar." Tumango ang driver at bahagyang binilisan ang takbo. Sa likuran, hindi rin bumabagal ang SUV. Samantala, ilang sasakyan ang layo mula sa kanila, naroon si Adrian. Napansin niyang pareho ang direksyong tinatahak ng taxi at ng itim na SUV. "Marco." "Yes sir, bilisan mo, sundan natin ang taxi." "Sir, bakit? May problema?" Hindi na nagtanong si Marco. Agad niyang pinaandar ng mas mabilis ang sasakyan. Sa isip ni Adrian, isang bagay lamang ang malinaw. Kailangan niyang protektahan ang kambal. Hindi niya alam kung bakit ganoon kalalim ang kanyang nararamdaman para sa dalawang bata. Hindi niya pa alam ang katotohanan. Pero sa puso niya, may kakaibang koneksyon. At ayaw niyang may mangyaring masama sa kanila. Sa loob ng itim na SUV, nakaupo si Victor sa tabi ng isang matandang lalaki. Ang lalaki ay tahimik na nakatingin sa tablet na hawak niya. Ipinakita roon ang mga litrato nina Liam at Lucas. "Sigurado ka bang sila ang mga bata?" tanong ng matanda. "Opo, sir. At sigurado kang si Isabela ang kasama nila?" "Opo." Tumahimik ang lalaki. Sa loob ng maraming taon, hinintay niya ang araw na ito. Akala niya ay tuluyan nang nawala ang mga bata. Ngunit ngayon, bumalik ang lahat. "Hanapin ninyo sila," malamig niyang utos. "Pero sir, kasama nila si..." "Alam ko." Napatingin si Victor, si Adrian Monteverde. Bahagyang ngumiti ang matanda, mas lalo itong magiging interesante. Biglang lumiko ang taxi sa isang makipot na kalsada. "Sir, saan tayo pupunta?" tanong ni Isabela. "Dito po mas mabilis. May traffic sa main road." Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas nang mapansin niyang halos walang tao sa paligid. Walang mga tindahan, walang mga pedestrian, at kakaunti ang mga sasakyan. Kinabahan siya. "Driver, bumalik tayo sa main road." "Ma'am, bumalik tayo." Ngunit hindi sumagot ang driver. "Driver," mas malakas na ang boses ni Isabela. Biglang isinara ng driver ang mga pinto gamit ang central lock. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. "Anong ginagawa mo?" Hindi sumagot ang lalaki. "Mommy." Niyakap ni Isabela ang kambal. "Liam, Lucas, huwag kayong matakot." Biglang nagpreno ang taxi. Tumigil ito sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Sa harap nila, may dalawang itim na sasakyan na nakaharang. Bumaba ang ilang lalaki. Nanginginig si Isabela. Naintindihan na niya, hindi aksidente ang lahat. Ang taxi driver ay kasabwat. "Mommy, sino po sila?" "Wala." Pinilit niyang ngumiti. "Manatili kayong magkatabi." May lumapit na lalaki at binuksan ang pinto. "Miss Isabela, sumama ka sa amin." "No." Sinubukan niyang isinara ang pinto ngunit hinawakan ng lalaki ang braso niya. "Bitawan mo ako. Kung ayaw mong sumama, kukunin namin ang mga bata." Agad siyang napahawak kay Liam at Lucas. "Walang lalapit sa mga anak ko. Mas mabuti kung hindi ka lalaban. Anong gusto ninyo? Basta sumama ka." "Para saan?" Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Lucas. "Mommy," biglang sumigaw si Isabela. "Bitawan mo ang anak ko." At sa sandaling iyon, isang malakas na busina ang umalangaw-ngaw sa kalsada. Isang itim na luxury SUV ang mabilis na dumating. Huminto ito sa pagitan ng taxi at ng mga lalaki. Bumukas ang pinto. Bumaba si Adrian. Galit na galit ang kanyang mukha. "Ilayo ninyo ang mga kamay ninyo sa mga bata." Natahimik ang lahat. Hindi inaasahan ng mga kidnappers ang kanyang pagdating. "Adrian," mahina ang sambit ni Isabela. Lumapit si Adrian.
Okay lang ba kayo? Tumango si Isabela ngunit hindi makapagsalita. Sir, huwag po kayong makialam, babala ng isang lalaki. Sa tingin mo ba matatakot ako? Marami kami. At ako si Adrian Monteverde. Malamig ang kanyang boses. Kung may mangyari sa mga batang ito, sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyo habang buhay ang ginawa ninyo. Nagkatinginan ang mga lalaki. Alam nilang hindi ordinaryong tao ang kaharap nila. Ngunit biglang may isang lalaki sa likod ang naglabas ng baril. Adrian. Mabilis na hinila ni Isabela si Adrian palayo. Umalangaw-ngaw ang putok. Nagkagulo ang lahat. Takbo. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Liam at Lucas. Sumakay kayo sa sasakyan. Tumakbo ang kambal. Samantala, si Isabela ay naiwan ng ilang segundo. Bumalik si Adrian. Isabela, hindi siya gumalaw. Parang natulala siya sa nangyari. Isabela. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Sumama ka sa akin. At sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, muli nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa. Pareho silang nakaramdam ng kakaibang sakit, mga alaala, mga pangakong hindi natupad, at isang pagmamahalang hindi talaga tuluyang namatay. Mabilis na umalis ang sasakyan ni Adrian. Sa loob nito, tahimik ang lahat. Nakayakap si Isabela sa kambal. Si Adrian naman ay nakatingin sa salamin. May sugat ba kayo? Wala po, sagot ni Liam. Lucas. Okay lang po ako. Napabuntong hininga si Adrian. Mabuti. Tumingin siya kay Isabela. Sino sila? Hindi sumagot si Isabela. Isabela, may mga taong gustong kunin ang mga anak mo. Alam ko. At alam mo kung sino sila. Tahimik pa rin siya. Isabela. Adrian, please. No. Napataas ang boses niya. Pagod na akong walang alam. Napatingin sa kanya si Isabela. 10 years. Isabela, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. 10 years akong naghintay. 10 years akong nagtatanong kung bakit ka umalis. At ngayon, bigla kang bumalik kasama ang 2 batang halos kapareho ko ang mukha. Tahimik ang buong sasakyan. Napatingin si Lucas sa kanyang ina. Mommy, agad siyang yumakap dito. Okay lang, anak, ngunit hindi na napigilan ni Adrian ang kanyang emosyon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin siya ng diretso kay Isabela. Sino ang ama ng mga batang ito? Nanigas si Isabela. Walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Ngunit ang katahimikan niya ay sapat ng sagot para kay Adrian. Pagdating nila sa Monteverde Mansion, agad silang sinalubong ng mga security personnel. Sir, secured po ang buong property. Good. Pumasok sila sa loob. Namangha ang kambal sa laki ng bahay. Napakalawak ng sala. May malaking chandelier. May marble staircase. At sa gitna ng hallway ay may malaking larawan ng pamilya Monteverde. Lumapit si Lucas. Tito Adrian. Napalingon si Adrian. Oh. Ikaw po ba ang may-ari nito? Bahagyang ngumiti si Adrian. Oo. Wow. Napangiti rin si Liam. Ang laki naman po. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nakaramdam si Adrian ng kakaibang saya. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil naroon ang 2 batang hindi niya maipaliwanag kung bakit napakalapit sa kanyang puso. Habang kumakain sila sa dining room, tahimik na pinagmamasdan ni Adrian ang kambal. Napansin niyang pareho silang may maliit na peklat sa kaliwang kamay. Napansin din niyang pareho silang may ugali niyang kumatok ng 2 beses bago uminom ng tubig. Maliit na bagay, pero sapat upang lalong lumakas ang hinala niya. Biglang nagsalita si Lucas. Mommy, bakit po parang kilala na natin si Tito Adrian? Napatigil si Isabela. Hindi siya makasagot. Tumingin naman si Liam kay Adrian. Parang nakita na po namin kayo dati. Siguro dahil nakita ninyo ako sa TV. Sagot ni Adrian. Umiling si Liam. Hindi po. Bakit? Parang nakita ko na po kayo sa isang lumang picture ni Mommy. Nabitawan ni Isabela ang kutsara. Napatingin ang lahat sa kanya. Adrian slowly stood up. Anong sinabi mo? Napatingin si Liam sa ina. Mommy has your picture. Walang imik si Isabela. Dahan-dahang lumapit si Adrian. Isabela, napaluha siya. Please. May picture ako sa bahay ninyo. Tumango si Liam. Yes po, napapikit si Adrian. At sa sandaling iyon, tila nagsimulang mabuo ang lahat ng piraso ng palaisipan. Nang gabing iyon, natulog ang kambal sa guest room. Si Isabela naman ay naiwan sa balcony.
Lumabas si Adrian. Sabihin mo na, tahimik siya, may karapatan akong malaman. Adrian. Ang mga bata ba ay akin? Pumikit si Isabela, isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Oo. Parang tumigil ang oras, hindi gumalaw si Adrian. Hindi siya nakapagsalita, sila. Huminga siya ng malalim. Mga anak ko. Tumango si Isabela. Oo. Napahawak si Adrian sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung matutuwa siya, magagalit, o iiyak. 10 taon. Mahina ang kanyang boses. Isabela, 10 taon mong itinago sa akin ang mga anak ko. Patawad. Bakit? Hindi ko choice. Kung hindi mo choice, kanino? Napatingin si Isabela sa kanya. At sa unang pagkakataon, sinabi niya ang pangalang matagal niyang itinago. Si Don Rafael Monteverde. Nanigas si Adrian. Ang ama ko. Tumango si Isabela. Siya ang dahilan kung bakit ako umalis. Sinabi niyang sisirain niya ang buhay mo. At nang malaman niyang buntis ako, napahinto siya. Sinabi niyang kukunin niya ang mga anak natin. Hindi makapagsalita si Adrian, ang sariling ama niya. Ang taong pinagkatiwalaan niya sa buong buhay. Biglang nag-iba ang lahat. Akala ko ay protektado na kayo, bulong ni Adrian. Pero hindi, ngayon alam na niya kung nasaan tayo. Biglang may narinig silang malakas na tunog mula sa labas. Bumukas ang gate, isang security guard ang tumakbo papunta sa mansion. Sir Adrian, ano, may problema po. Ano? Nanginginig ang lalaki, may nakuha po kaming mensahe sa labas. Iniabot niya ang isang maliit na envelope. Binuksan ni Adrian, sa loob ay isang litrato. Larawan iyon nina Liam at Lucas. Kuhang-kuha habang nasa science competition. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, hindi mo sila mapoprotektahan habang buhay. Ang kambal ay pag-aari ng Monteverde. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ngunit may isa pang bagay na mas nakakatakot. Sa ibaba ng mensahe ay may pirma, Don Rafael Monteverde. Tumingin si Adrian kay Isabela. Ang ama ko. Mahigpit niyang hinawakan ang litrato. Siya ang kumuha sa mga anak ko. At sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon. Nangako si Adrian sa sarili niya. Hindi na niya hahayaang maagaw sa kanya ang kanyang pamilya. Kahit ang kalaban niya ay sarili niyang ama. Abangan, matutuklasan ni Adrian ang tunay na dahilan, kung bakit pinilit ng kanyang ama na iwan ni Isabela ang kanilang pamilya. Ngunit isang mas malaking sikreto ang mabubunyag, bakit gustong-gusto ni Don Rafael ang kambal. At habang sinusubukan ni Adrian na ilayo ang kanyang mga anak sa panganib, may isang taong malapit sa kanya ang lihim na nagtatrabaho para kay Don Rafael. Sino ang traidor sa loob ng Monteverde Mansion? At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.